laking bagay sila sa amin. Kasi kung wala sila, alam mo, wala rin. No, parang sila yung tindahan. Masaya na ako kahit mahirap sa akin. Araw-araw naisip ko na ganito na talaga mangyari sa akin, wala nang iba. Nung pumasok ako dito, tinuruan ako. Sabi nila, trabaho namin dyan, di naman sabihin na madali. Mahirap. Sabi ko, okay lang yan. Subukan ko. Pag di kaya, aalis. Pag kaya, patuloy. Kaya yung sinubukan ko, nagpaturo ako para masanay at maging focus dito. Kung tutusin sa probinsya at saka dito, mas mahirap dito. Kasi dito, araw-araw ako nandito sa palengke, araw-araw ako nagbubuhat. Sa probinsya, depende lang sa'yo kung magbuhat ka. Kung magbuhat ka ngayon, bukas hindi. Pwede bukas, hindi ka magkarga. Kain tulog ka lang. Dito, nung pumunta ko dito, araw-araw, nandito ako talaga sa palengke. Ang kargador ako dito. Pag umuwi ako sa bahay, sabihin ko, bukas, karga na naman. Bago ko magkargador, sa probinsya kasi, doon kasi ako nagsimula. Nagano lang ako, nagpakalagala sa sa kali. Naglalaro, tapos nagbibenta ng mga gulay para magkapera. Dumadaan kami sa mga pangusapupras. Yan lang talaga nahanap buhay namin doon eh. Maging kargador, saka magkopras. Wala nang iba. Naisip ko, maganda pala maging kargador kasi mabilis yung pera. Tingin ko, balang araw, umangat pa ako eh. Kasi may pangarap ako eh. Dami ko marami kong trabaho na napapasukan. Nagiging crew din po ako ng Inasal, Jollibee, McDo, tsaka KFC bago ako naging parte ng kargador. Pinasok din ako ng kasamaan ko, sabi ko, "Tol, mahirap ba yan?" Sabi niya, "Oo, Tol, mahirap." Kaya ayun, pumasok ako. Sabi ko, gusto ko rin masubukan yun, kumbaga, gusto ko parang subukan yung hirap na iba. Kasi para ma-experience ko rin kung gaano kahirap. Katulad sa akin, tinitingnan niyo ako, pero akala mo magaan lang, di ba? Pero ikaw na gumawa, masasabi mo talaga, mahirap talaga pala. Kasi, mo yan eh, buhay mo eh. May dala-dala kang mga asukal, katulad na, umahata ka nga ng 15 kasukal. Minsan na babagsakan ka, katulad ng pagbabagsakan ka kung saan ang part ng katawan mo. Kung nadatagan ka, di ba? Wala din. Tatay ka. Ano din dito eh. Halimbawa, hakot namin ngayon. Sila deliver. Bukas, kami naman deliver. Sila naman hakot. Yung DR na kung ano yung binili ng mga, katulad ka, bibili ka, isusulat yung mga binili mo. Ayun yung DR. I-deliver namin kumbaga. Mas mahirap sa hakot kaysa sa deliver. Sa deliver, depende lang kung gaano karami. Dito talaga mahirap kasi hanggat wala kang paninda, may hakotin ka kasi dumadagdag lang sila ng paninda, papunta dito. Ang nahihirapan ako dun. Kasi padamihan kasi ng karga kami. Pag di ka malakas, wala ka. Bagsak ka talaga. Kasi dito sa larangan ng kargador, palakasan kasi. Pero tulong-tulong naman kami dito. Walang naiiwan. Naranasan din nila maghirap eh. Kasi paras din kami mga kargador eh. Nakaranas din sila na ganyan, na natatapon, nadadaganan sila. Tapos, yung mga dinadala namin, natitikwas. Mahirap talaga ganyan pag nakatapong ka. Siyempre, paninda nila yun eh. Pinagbabayaran na lang namin yan.
Sa amin naman, mula nung nagkatindahan naman, wala namang na-aksidente. Mga minor lang, nasugatan sa paa, yung sa stroller. Diba, nasugatan, oh, may alcohol dyan, may band-aid dyan. Wala naman yung mga aksidente talaga na grabe. Kasi mula nung, nung nag-a-apply sila, wala namang usapan na ganyan. Basta pumasok lang sa trabaho, yun lang. Wala namang kaming pinag-uusapan as a store owner, gano'n ang patakaran dito. Dito ang pinag-uusapan, di per day. Basta ang pinapasweldo ko, depende sa tagal, mga 10K ang isang buwan. Tapos, pagka uwi na sa bahay, closing na, binibigyan namin sila ng pambili ng pagkain, 135 minutes, 140. O yun, araw-araw yan. Ang pangarap ko talaga sa buhay dati, nung bata pa ako, ay magiging criminology. Sa hirap talaga ng buhay, hindi talaga nakakaahon sa pinapangarap ko. Kaya nagpursige na lang ako ngayon sa diskarte sa buhay. Kaya naman mag-aral. Yung pambaon lang, wala. Gusto ko talaga, nung nag-aral pa ako, pinangarap ko talaga maging sundalo. Akala ko, hanggang nag-aral ako, hindi kami maghihirap. Hanggang lumalaki ako, tumatanda yung magulang ko. Kaya sanabihin ko, pag mag-college ako, sino pa magbibigay ng pera sa akin? Saan ka kukuha ng 28? 28,000. Sabi ko, punta ako ng Manila, doon ako magtatrabaho. Kaya sabi ko, doon na lang ako. At dito sa probinsya, huwag ka na magkakarga. Huwag na ako nang bahala sa inyo. Yan, sabi ng kapatid ko, dito ka sa amin. Kargador. Siyempre, may iba-iba tayong dyan eh. Kung maging masaya ka ba, minsan may malungkot ka rin eh. Iniisip mo rin kung bakit napunta ka sa pagiging kargador eh. Dami-dami naman trabaho, mapapasukan. Sa summer, kargador ka dito, kargador ka din. Yung masasabi mo, wala eh. Ito lang yung nahanap ko na trabaho, yung ito lang yung na sapat sa akin. May iba naman na trabaho kaso hindi ka naman kaya pasukin. Ang dapat nga ang gagawin ko yun, basketball. Wala eh. Sabi ng coach ko, ang daming humaatak sa akin, coach eh. Sabi, focus ka na lang dito sa isang basketball. Kasi nagiging varsity din ako. Ganon. Sabi ko, hindi pwede sir kasi sabay-sabay din sir eh. Ganyan, pinapaliwanag ko rin naman. Gawa ng mahirap talaga eh. Hindi talaga kaya. Sabihin nila, may pinag-aralan ka naman, tapos ganyan yung trabaho mo. Sabihin ko sa kanila, wala kayo magawa kasi ganyan na sanayan ko eh. Maging kargador. Yun na, maging kargador talaga na sanayan ko, wala nang iba yun. Anong gusto nyo, trabaho? Maging engineer? Di naman natin natawas mag-eskwela eh. Gusto ko rin maging international tour, kaya dati, nag-iinsayo ako dati. All sports ako. Marunong sa running, basketball, sipak, ayun yun. Ang sakit na salita dun, wala kang marating kasi puro, ang alam mo lang, laro. Hindi niya alam, racket ko yun. Laking bagay sila sa amin. Kasi kung wala sila, alam mo, wala rin. Parang sila yung tindahan. Una, mag-aakot sa bahay. Siyempre, manggagaling pa sa bahay. Doon kukunin yung mga stocks. Dadalhin dito. Kasi kung mag-i-exist ka na walang kargador, mga ganyan, kayo lang, mag-asawa, halimbawa, wala yung negosyo, yung parang maliit lang din yung kikitain mo. Kung ano lang yung kaya nyo. Maraming paninda na mawawala. Tulad ng mga alak o basta yung mga mabibigat, wala yan. Paano yung mga suki mo na gusto one-stop shop lang, nandun na lahat. Wala, sa iba na pumunta. Mahirap pag walang kargador talaga. Kaya kailangan namin sila. Hindi aandar yung tindahan mo pag wala sila. Malaking bagay ang mga kargador. Kaya huwag natin silang malitin. Malaking bagay yan. Kasi kung walang kargador, baka yung tindahan mo, wala yan. Hindi yan kikita. Kaya huwag malitin yung kargador. Ang sipag at syaga lang, ganyan na talaga maging kargador. Mahirap maging kargador. Kaya nga, hindi na rin ako magtatagal dito eh. Hindi naman din nabang buhay maging kargador ako. Pero hanggang kaya ko pa, dito lang muna ako. Kargador. Ayun. Mahirap ng mga nadalasan ko sa ganitong edad ko.
Kaya sa mga kabataan dyan, huwag mo na katulad to. Mahirap ganito. Iniisip mo rin yun eh. Hindi yung panghabang buhay na kargador ka lang eh. Sabi pa ng coach namin sa sport ng cycling, sa larangan ng laro na yung karera, huwag ka susuko kasi wala kang marating eh. Ensayo ka ng ensayo para ma-improve mo. Para marating mo yung kung ano. Katulad sa amin, nagsabi na yan. Halimbawa, ganito. Hindi mo matutupad yung pangarap mo, wala, hanggang dyan ka lang. Yan. Huwag ka magpa-apekto dun kasi wala naman silang pakialam kung paano mo ginawa, kung anong proseso nun. Pag tingnan mo yun, wala talaga. Walang mangyayari. Ayun lang yun. Paano ba? Pataas lang ako ba? Hindi ako pababa. Kasi may pangarap ako eh. Ako po si Elbert Velarde, I'm 19 years old. Nakatira po sa Kapasigan. Ako nga po pala si CJ. Nagtatrabaho nga po pala ako dito sa Pasig Mega Market. Ang trabaho ko po ay isang kargador.